Hello po, mga kababayan. Ito po ulit si Kent Garcia na nagsasabing kapag may bagong balita, ipaparating natin sa inyo. So ito po mga kababayan, panoorin po natin at reaksyonan po natin itong video mismo ni dating senador at ngayon ay Congresswoman Leila de Lima dahil sa pagkadismaya po ito no ng pagpapaliban or pag-urong no ng impeachment trial ni Sara na kung saan dapat ay gaganapin ito June 2, ito po ay gaganapin na sa June 11. So ito po, pakinggan po natin mga kababayan itong komento ni Leila de Lima at reaksyonan po natin. So ito po. Ayan. Tayin nyo po mga kababayan. Na hindi na raw uusad ang impeachment case. Philippines, Russia, and Bulong. Na hindi na raw uusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dead on arrival daw. Kulang daw sa boto. Tapos na bago pa magsimula. Maging ang Pangulo, tila nais ipakita na wala siyang kinalaman o kagustuhan dito. Pero malinaw ang tanong, susundin ba natin ang proseso o tatalikuran ito dahil sa takot o kalkulasyon? The Constitution lays out a path for accountability. It begins with the filing of the complaint, moves to the House for deliberation and action, and proceeds to trial in the Senate. Each step exists for one reason, to uncover the truth. I've been invited to join the prosecution panel, and I said yes. Not to serve any political camp, but to uphold the principles of truth, justice, and accountability. This is not about vendettas. This is about responsibility. This is about courage. Kung talagang walang sapat na batayan ang mga akusasyon, ang ebidensya mismo ang magpapakita niyan. Hindi ang chismis, hindi ang takutan, at lalong hindi ang numero sa survey. To abandon the process is to abandon the people who still believe in the promise of justice. It tells every Filipino that those in power are beyond reach and that accountability is optional. But we've seen this before. We know what happens when process is ignored, when truth is silenced, when the powerful are shielded from scrutiny. This is how impunity begins. This is how it is sustained. And this is how a nation forgets. We cannot allow that to happen again. Not on our watch. Panahon na para muling itindig ang saligang batas. Panahon na para igiit na katotohanan ang dapat maging pundasyon ng ating pamahalaan. Let the case be heard. Let the evidence be tested. Let truth rise as it must, as it will. We have been here before. We refuse to repeat the sins of the past. So yun po mga kababayan. Africa. Ayun po na panood nyo po ang reaksyon ni Senadora Leila de Lima na ang sabi niya ay ito daw ay hindi matuloy-tuloy ang impeachment at narinig nga din po natin. So hindi po siya fake news no si Senadora at ngayon Congresswoman Leila de Lima kasi ito din po ay nangyayari na kung saan nagkatotoo nga na kung hindi man matuloy ay mapupospone na kung saan mga kababayan ay ito nga nakalagay nga po dito mga kababayan. Wait lang po ano nga dito mga kababayan na ipinagpaliban ni Chis Escudero itong impeachment. So ito po mga kababayan ay anuhin ko po, ipapanood ko sa inyo at ipaparinig ko po sa inyo. Pasensya po, may ads lang, no? Ipapanood ko at ipaparinig ko sa inyo na ito po mga kababayan, balita po ito ng UNTV News, no, na kung saan ay totoo po na pinagpaliban nga ni Chis Escudero itong
impeachment. So ito po, panoorin niyo po at pakinggan niyo po. Ipinagpaliban ng Senado ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Francis C. Escudero, sa halip na sa June 2, itatakda ang presentation ng Articles of Impeachment sa June 11. Ito ay upang bigyan daan ang pagtalakay ng mga priority bills bago matapos ang 19th Congress. Kabilang sa mga panukalang batas na nais maipasa ay ang E-Governance Act, amendments sa Universal Healthcare Act at ang Anti-POGO Act. Samantala, natanggap na ng Kamara ang abiso mula naman sa Senado kaugnay ng pagbabago sa schedule. Ayon kay Attorney Francis Abante, tagapagsalita ni House Speaker Martin Romualdez, ipinasa na ito sa House Prosecution Panel para sa nararapat na pag-aksyon. Yun nga, mga kababayan, no? Narinig nyo po na ipinagpaliban nga. Para sa akin, mga kababayan, according nga po sa aking nabasa dito sa mga komento, no, sa impeachment at pagpapaliban ni Chis Escudero sa impeachment ni Sara, ay marami pong Pilipino ang hindi natutuwa. Oo. Ito nga, why delaying tactics, bayan Chis, ayan. Wag ka kasi ituloy yan. Sayang ng oras at pera ng bayan. Oo, sabi dito, another delaying tactics. Palitan na si Escudero. Delaying tactics yan. Tama, resign ka na lang. Dapat lumayas ka na, Escudero. Kainis si Escudero. Napapahalata naman na mas gusto ninyo magkakapera kampo ni Sara magka-prepare ang kampo ni Sara sa impeachment. Obvious na si Escudero, pati mga senator, anong silbi ninyo kundi nyo gampanan ang tungkulin ninyo. Ayun, grabe ang garapalan sa Senado. Dapat lang talaga na idimulis na yan. Paganyan din naman ang nakaupo dyan sa Senado. Ayan, kung palagi na lang ganyan, hindi na totoong naglilingkod sa taong bayan, magsilayas na lang kayo dyan sa mga pwesto ninyo. Sayang lang ang binabayaran namin sa tax sa inyo. Dapat lang maglingkod kayo sa bayan ng tama. Actually, mga kababayan, halos lahat po ng komento, no, galit kay Chis Escudero. Hindi po ito sang-ayon. Hindi po ito sang-ayon, mga kababayan, sa pag-delay ni Chis Escudero sa impeachment ni Sara Duterte, mga kababayan. Marami pong nagagalit, no? According dito sa comment, mga kababayan, lahat po galit kay Chis Escudero. So yun po, mga kababayan, klarong-klaro naman po at hindi po tayo nag-imbento ng kwento, hindi po tayo gumagawa-gawa ng kwento, mga kababayan, na which is totoo po na ang tao ay hindi sang-ayon sa pagka-delay ng impeachment ni Sara. So ano nga ba ang kadahilanan? Para sa akin, mga kababayan, hindi naman po sa pagiging bias. Ang sabi nga po dito ay mas bigyan daw po ng priority at mas inuna daw po ni Chis Escudero na gawing batas itong mga ipinasa daw o gawin daw unahin daw ang taong bayan. Actually, para sa akin, mga kababayan, na kung unahin natin yung mga resolusyon para gawing batas, ang dami naman pong mga naisabatas dyan. Halos hindi naman lahat nakapapakinabangan ng tao. Napakaraming batas na po sa Pilipinas, mga kababayan. Kadalasan naman po sa mga batas ay hindi natutupad. 'Di ba? Katulad lang yan na isabatas natin na mabigyan ng ayuda ang mga Pilipino. Naisabatas nga, pero yung ayuda naman ang nakakatanggap ay yung mga malalapit lang din sa mga barangay chairman, 'di ba? Yung mga malalapit lang din sa mga kagawad. Kapag ka-kontrapartido ka, hindi ka naman nakakatanggap ng batas, 'di ba? Kaya mas mahalaga po, mga kababayan, na unahin itong impeachment kasi ito po'y usaping pera. Dito po natin malalaman na walang silbi ang batas kung ang mga namumuno ay kurakot. So, taong bayan galit kay Chis Escudero dahil sa pag-delay or paurong, no, ng impeachment ni Sara. So, di ko alam kung ano ba ang gusto ni Chis Escudero. Hindi niya siguro gustong mapalitan siya bilang Senate President, no? Kaya siguro niya ito ginagawa. Kasi pag umpisahan na itong impeachment, malamang kung anong resulta, mapapalitan po talaga siya. Kasi ganito po yan, kung hindi man ma-impeach si Sara or ma-convict, mapapalitan siya.
kung ma-convict man si Sara, mapapalitan pa rin siya. So, kaya niya siguro ginawa itong delaying tactics. Oo. Hindi po sapat na dahilan o rason niyang mas unahin natin ang sasabatas sa mga resolusyon na ipinasa sa inyo, mas unahin ninyo ang impeachment kasi yan po ay usaping pera. No? So, yun lang, mga kababayan. Maraming salamat. Galit ang taong bayan kay Cheese dahil sa pag-postpone ng impeachment ni Sara. So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God bless. Thank you. Bye-bye.